Actually, maraming challenges Okay. ngayon. So, well, nag-playoffs kami, history last Yeah. season. Pero Oo. tapos na yun eh. Oo. Ang hindi ko siya ma-picture kung saan kami mapupunta. Pero for me personally, ang goal ko is makatawid sa second round. Yun talaga yung goal Okay. ko. Kasi Okay. gusto ko matatak sa buong liga or sa mga tao na talagang contender ang Mindoro. So, yun yung goal ko. So, for now, kaya namin mag-playoffs talaga ngayon. Okay. Pero, sa mga nangyari, mga changes ng ibang teams, talagang lumakas. Yeah, Lumakas. Oo. So, kami naman, minsan kasi sabi ko, ang puhunan natin, mga pare ko, mga chemistry natin. Pag meron tayo nun, parang mahirap tayo talunin. Kasi nagawa natin last season yun. Sino yung mga matchups na excited ka pang makalaban, JC? Dito sa Season 8. Sino pa yung mga gusto mong makalaban na teams? Is excited the word? Looking forward to. Sige, looking forward. Siyempre, Abra tsaka San Juan. Okay. Kasi marami akong lesson na matututunan tsaka learnings dun sa mga kamatchup ko sa San Juan tsaka sa Abra. Okay. Yeah. Fair. Yeah. Naman talaga. Oo. Usually, yun yung dalawang team na sinasabi. Defending champions, San Juan, Contenders. di ba? And, Both champions, yeah. I guess. Yeah. Yeah, Oo, yeah. oo. Okay. Alam mo, ang isa pang palagi kong naririnig sa kwento ng mga Tamaraws, no? Yung experience nila sa Pola. Pag nagpupunta sila doon, gusto ko malaman, no? Ikwento nyo sa amin kasi alam ko mahilig si Mayora magpa-beach, no? Magpakain, gano'n. Ito yun eh. What is the Pola experience? Sige. Every win pa to? Like, is it, ang dinig ko kasi, tama ba, at least once a month, nandun kayo? Tama ba? Hindi naman. Hindi naman. Depende sa Okay. schedule. Kasi minsan nag-iensayo kayo dun eh. Di ba? May parang linggo na nag-ensayo ka dun. Like, what was the last time you were there? Obviously, itong Last game lang. yung Nung 2 weeks ago kung saan Yeah. nag-host kayo. Okay. Oo. Kwento mo sa amin, JC, ano ba yung Pola experience para sa'yo? Paano doon pag nandun yung team? Masarap, syempre. Kasi lalo last time nung pumunta kami doon, umabot pa fiesta. Ano lang, parang dun? yung experience. Okay. Siyempre, experience. Na nakapag-join kami sa mga ni Mayora. Tulad Mga projects niya. Tsaka panalo pa. Yun yung pinakamaganda. Parang close panalo. game yan eh. 1 or 2 points na yung panalo nyo. Against Valenzuela. Oo. Tapos yun, parang kang nasa ano talaga. Kasi ako homegrown ako eh. Feel na feel ko yung pag nasa province. Kasi yun, pag nandito sa Manila, na-homesick minsan. So, iba yung experience pag nasa Pola. Ikaw ba, yung fans sa Pola, kwento mo sa akin, paano sila doon? Siguro talagang Minsan grabe nga, welcome. parang lokal na ako dun pag nandun ako sa Pola. Pero yung suporta kasi nila, like ma-appreciate mo talaga. So yun na lang, minsan doon ka kumukuha ng lakas ba na para sa kanila. Oo. Kasi probinsya, ilakang probinsya ako. So pag yung suporta na galing sa kanila, parang sarap sa feeling. Ganun. So parang laban ka na ng laban para sa town nila. Bam, alam ko itong tanong ko, hindi to masyado gustong pinag-uusapan ng mga player na naglalaro pa. Pero dahil sa disiplina mo at lahat, nakikita mo ba ang sarili mong magko-coach in the future? Actually, dami nagsasabi kasi yung nakikita nila yung passion ko eh. Okay. Pero even may ora nga, nagganon yan na, lagay kita assistant coach, sabi ko, Or playing coach, yun yan. Playing coach na parang, mamwag muna. Kasi alam ko pag nandun na ako sa stage na yun, mahahati niyo yung attention. Tama. Ang ganda. And ayaw ko naman po, pag pumunta ako sa coaching, ayaw ko yung half na yung katawan ko, nandun ako, naglalaro. Tapos, yung focus ko dito for preparation, half-half din. Ayaw ko ng ganun. So, pag magko-coach ako, like, 100% dun ako. Oo. Okay. Did you say something? Yeah. Yeah, I want to talk about your team, no? Current team, kasi sabi mo nga kanina, playoffs kayo last year, sort of like, ang goal nyo at least to go past the first round. Medyo iba yung composition ng team nyo ngayon, no? Especially with the addition of Brian Heruela, di ba? Which, personally, kinagulat ko, no? Because ang ganda ng performance nila sa Cebu, performance niya sa Cebu. For some reason, you guys were able to snatch him sa window. Something na I would say under the radar na hindi pinag-uusapan, pero big move. Was it a trade? No, it was a free agency signing. Basically, parang nirelease siya ng Cebu. Walang trade yun eh. So talk about that, yung addition ni Brian, another kuya,
basically. Kasi mas bata sa'yo konti, no? Not just the leader off the court, but clearly a great one on the court. Yeah, especially as a point guard, Yeah. di ba? I want to talk about also si Marion Magat, sa pang-veterano, di ba? Yung dinadala niya sa team at this point, he seems to me like one of the emotional leaders to the point na minsan sobrang gusto niya manalo, nakaka-apekto na sa team, both in a positive and in a good way. So talk about those two guys and yung team chemistry nyo at this point at 7 and 8. Tama ba? 7 and 8. So, and kumusta yung team? Sa akin, yung parang may times na, yun nga, medyo nagkakaroon kami ng struggles kasi, yun nga, tulad ng sinabi nyo, na gusto din talaga manalo ng mga veterano namin. So, hindi din maiwasan talaga yung mga ganong sequence, lalo sa game. So, ayun, feeling ko ma-workout pa naman namin yung this coming na mga games pa. So, Bam, sino yung mga players na parang, kasi ilang years ka na sa Mindoro? Pang ilang season mo? Second season, no? Sino yung mga players na parang pakiramdam mo gusto mo pang mas i-push, yung pakiramdam mo may nakikita ka pang potential sa kanila na hindi pa fully talaga lumalabas, alam mo yun, yung mga gusto mo pang mas, sige pa, ganun. Sino yung mga medyo kinakausap mo palagi? Well, nakasama ko na rin si Marion, like, last season hanggang ngayon. Alam ko naman na meron pa talagang, di ba, na maipupush pa. Alam ko yung magagawa pa niya in terms of like our rim protector, yung rebounding. Aside from being a veteran, very skilled player din si Marion. And then itong mga batang to, although hindi ko sila nakasama last season kasi may mga changes, like sila JJ din yan, alam kong, especially JC, palagi ko sinasabi sa kanya kasi nakikita ko yun na marami ka pa magagawa in terms to this, yun, sila yung mga players na gusto ko pang like, mini-mentor ko rin na kaya mong gawin to. Okay, so yun, kailangan locked in lang. Ano yung since pinag-usapan natin, ano yung pinaka-tumatak sa'yo for this season na sinabi ni Kuya Bam? Is it watching a film, a certain player, or may a certain situation sa laro? Ano yung pinaka-recent o pinaka-tumatak sa'yo? Na pinakita sa'yo ni Kuya Bam mo, ito dapat ginawa mo? You can be more specific, JC. Ang hindi ko makakalimutan na word ni Kuya Bam is yung laban lang. Kasi, yun, parang yung word na yun is parang sa akin, parang may times na may bad game ako, naiisip ko na tama yung sinasabi ni Kuya Bam, laban lang. So, mangyayari, ship ako sa mode na focus dapat, presence of mind sa game, nandun. Kasi, tulad ng veterano. So, kailangan ko din talagang mag-contribute sa ating For you, JC, so, alam na natin yung goals na as a team, you wanna go past first round. And, as a young player, I want to know ano yung mga goals mo for this season and as well as for the upcoming season or next year. Like, ano bang plano mo gawin? Anong balak mo? Tell me about Papadraft ka ba? Or tama, are you diba? gonna stay? Yan. Nakikita mo ba sarili mo dito with Mindoro since homegrown ka hanggang manalo ng championship? Ano yung plano mo? Syempre, yun nga. Focus lang ako sa present, which is, yun, gusto ko makapag-playoffs kasi iba yung competition dito sa MPBL, unlike sa NC. So, ayun yung goal ko talaga, makapag-playoffs, then second round, kung pala rin makapag-champion, bakit hindi? Then yun lang, doon lang muna ako nagpo-focus. Yun muna ang isip niya. Hindi pa siya lumalabas ng MPBL sa ngayon. Kasi nga, yun nga, may times na nawawala ako sa focus kasi ang daming iniisip. So, ayun, nililesen ko na yung mga isipin ba. Okay lang, share ko lang. Nagsabay kasi kami niyan nung Abra, which is with Coach Tan. Siya din yung coach that time who was in last episode. Okay. Gusto ko lang ma-share. Kasi muna ko siya nakita, parang, syempre, he was one of the college SGL pa. Tapos, very athletic guy. May nakita ko, dad mo yun, diba? Yung medyo malaki katawan. Siya ba yun, yung nanonood sa game? Parang I've seen him one time
Siya ba yung dad mo? Sino kaya yun? Hindi Hindi ko matandaan. Hindi, pero, wait lang. Alam ko. Pero dad, Malaking katawan. Gumagawa tayo Oo. ng issue dito. tapos nagkakausap. Kakaibang issue na Kaya yun. parang si ano natin nagsabi sa akin, hindi, sabi niya, hindi, tatay niya yan, ni JC yan. Sabi ko, kaya pala nakuha niyo yung jeans niya na mataas naman na gano'n. Hindi ba yun? Hindi ko matandaan kasi hindi kasama ko that time. Okay. Sorry, Pero wait sorry, lang, sorry. yung dad mo ba is like a military or hindi? Hindi naman. Ay, Pero hindi. may parang yung katawan niya parang ganun din naman. Oh, yes. Diba? Sabi ko sa'yo sa lahi Medyo niya. bulky. Anyway, share lang. Yan ang mga, by the way, hindi kami nag-uusap para lang sa mga viewers natin. Oo. Yeah. Pinipilit namin hindi mag-usap before the show para maging natural yung mga, Yeah. yung reaction namin at natin. No? Tsaka, tumama naman eh. Malaki naman talaga katawan ng daddy daw niya. Oo, It dad. could be him. Oo, mamaya Yeah. Pumayat magte-text lang. sa'yo tatay mo, sino ibang tatay mo? Okay. Gusto nila malaman ano daw yung biggest lesson na natutunan mo sa vets ng Mindoro, hindi lang kay Bambam. Composure. Okay. Ayun, isa yun. Kasi yun nga, like, rookie, yung emotion ko sa laro, parang hindi pa ganun ka sharp tulad ng sa kanila. So, Yung confidence ni Ken Bono eh, no? iba. Di ba? Iba pag Iba. sinabing confidence kay Kuya Ken. Kasi, Oo. yun nga, lagi niya sinasabi, lalo kapag bad game ako or may times na hindi ako nakakapag-contribute sa game niya, lalapitan agad ako nun. Ano Sabihin, sinasabi niya? mag-focus ka lang, laruin mo lang yung laro mo kasi wala namang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw din. Nandito lang kami para, yun, payuhan ka. Mm-mm. Yun lang sinasabi. One of the best, I've always said no, sa mga players na nagkakwento ko, 2 guys, okay, sorry pa, wala ka sa listahan na to. Okay, 2 guys na I've seen the best hands in terms of shooting touch, okay, sige, top 3, okay, 1, okay, Ken Bono, Okay. ang ganda ng touch eh. Patrick Cabahog, alam mo si Pat? Oh my gosh, yeah. Patrick Cabahog. And number 3, Willie Miller. Walang order dyan, ha? What? Yeah. Willie Miller, kakaiba. Oh. Kung may order, syempre number 1 si Willie, 2-time PBA MVP yun. Pero, kakaiba yung touch ng tatlong yun. Yung tipong, almost every bitaw nila, kala mo, shoot na. Wait, by touch you mean shooting form? Shooting. No, not the form. As in, shooting touch. Ah. So, alam mo yung Release pa lang, pag alam mo na. bumitaw, alam mong ano na, si Ken, isa sa mga, kasi naging teammate ko rin yun si Ken eh. So, nakita ko first hand sa practices kung paano siya in terms of yung shooting niya, yung paano siya maglaro. Tapos ikaw yung number 4. Yes. Hindi, malayo ko. Number 104. Ikaw naman, Bam, for sure, may natututunan ka rin sa mga bata. Di ba? Oo naman. Kumbaga, meron ding mga, nag-i-innovate tayo eh, di ba? Nakakakita tayo ng mga bago sa kanila. Ikaw, ano naman yung mga parang natututunan mo sa mga teammates mo ba? Sobrang agresibo lahat. As in, talagang agresibo na, which is to the point na parang, okay, nakakatulong sa akin. Kasi nagiging agresibo ako sa ensayo na, to the Yung point, competition. totoo to, di ba, Jace, na ako yung nag-initiate ng trash talk sa Trash ensayo. talkan. Even siya. Hindi, totoo. Sige nga, hindi ka na makakatakbo. Siguraduhin yung mananalo ka ngayon sa scrimmage, yung mga ganun. So in a way, nakatulong sa akin. Yeah. So, and then, ako pa rin panalo. Alam mo na. Kasi ayaw ko magpatalo talaga. Alam mo, JC yan sa ensayo. Ayaw ko magpatalo. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.